Hello Universe! Hello Philippines! Good evening po sa inyong lahat, sa ating mga OFWs dyan na nasa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good evening, good afternoon, whatever it is in your place. This is Inday Wena at sana nasa mabuti kayong kalagayan. Lalong-lalo na po yung mga kababayan nating binabahasa ngayon sa National Capital Region. Mag-ingat po kayong lahat dyan at sana po ay sumunod po tayo sa mga payo ng otoridad at sa mga payo ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno para po tayo iligtas po sa mga kapahamakan. At kami po ay patuloy din nagdadasal sa inyo na sana po ay humupa na po yung bagyong Karina para po maging masaya na rin po ulit tayong lahat. Ayan, this is Inday Wena. Guys, sa vlog natin ito, kasi nakasanayan nyo siguro sa mga nagdaan kong mga videos, dinadala ko kayo kung saan-saan. Dinadala ko kayo sa bukid, dinadala ko kayo sa beach, or gano'n. Ngayon guys, sa vlog natin ngayon, ibang-iba kasi magbibigay tayo ng reaction. Magbibigay ako ng reaction at opinion doon sa nangyaring viral misgendering incident na nangyari po sa Cebu City. Pero bago po ang lahat dyan, please po subscribe and hit the notification bell para po updated po kayo sa lahat ng aking mga videos. Please like po guys and comment down below po kung ano pang mga gusto ninyong content na makita at gagawin ko para sa vlog, para sa channel ko. Maraming salamat po pala sa inyong lahat guys, sa aking mga subscribers at sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta sa akin. Maraming salamat po at God bless you all po. Ngayon guys, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Doon nga sa nangyaring misgendering doon sa Cebu City, yung kay Miss Jude, hindi na lang natin babanggitin yung family name. Ako guys, naano talaga ako doon, parang nalungkot ako doon sa nangyari. Isa ako sa mga nalungkot kasi of course, member tayo ng LGBT community at isang LGBT member din yung naging issue sa ngayon. Diba? So ako guys, magbibigay lang naman po ako ng aking sariling opinion, sariling reaction tungkol doon sa nangyari. Wala po tayong sisiraang tao dito. Tayo po dito ay fair lamang, di ba? At magbibigay lang po tayo ng ating reaction at opinion about doon sa nangyari. Ngayon guys, para sa akin, hindi ko naman talaga masyado kilala si Miss Jude. Pero naririnig ko na siya noon sa Cebu, di ba? Alam niyo guys, parang para sa akin, yung nangyari, kasi naging viral siya, di ba? Tapos ang dami ng mga lumalabas na mga vlogs about doon. At saka parang nakikita ko, parang masyado na nating hinuhusgahan si Miss Jude. Alam niyo guys, tao po tayo na minsan ay nagkakamali, diba? At saka guys, wag muna tayong magbigay agad ng kung ano-ano mang komento about doon sa nangyaring insidente nang hindi natin nalalaman kung ano talaga yung totoong nangyari. Kasi kagaya ko guys, wala ako doon nung mangyari yon, diba? So, kumbaga wala akong karapatan para husgahan or i-judge yung isang tao, si Miss Jude, di ba? Kasi ang sa akin lang naman, grabe na yung mga bashers, grabe naman yung pagbabash sa kanya, di ba? Kumbaga nagkakamali din naman tayo, di ba? So wag natin siyang husgahan kasi may mga napapanood ako, may mga nababasa ako na parang kung makapagsalita sila against kay Miss Jude, parang kilalang na talaga nila yung tao. Di ba? So, para sa akin, wag naman natin siyang basta-basta husgahan. Kumbaga, kung totoo man yung talagang nangyari, mag-focus tayo doon. Hindi yung parang hanggang sa hahalukayin na talaga natin yung life ng isang tao. Di ba? At saka, ang pinaka-importante po doon is yung tao, kung totoo man na nangyari talaga yun or ginawa niya man yun, ang pinaka-importante doon ay si Miss Jude ay nagbigay na ng public apology. Humingi na rin siya ng apology doon sa
food server sa isang restaurant. Humingi na rin po siya ng apology doon sa management ng restaurant. Yun ang pinaka-importante, guys, na ginawa ni Miss Ju, di ba? Kasi hindi naman porket nag-apologize tayo, kumbaga totoo talagang gumawa na tayo ng ganong kasalanan, di ba? Nag-apologize tayo kasi kumbaga sign yun, isa yun sa mga signs ng pagpapakumbaba ng isang tao. Yun ang pinaka-importante. Despite kung ano man yung estado sa buhay ni Miss Jude, di ba? Nagawa niya talagang mag-sorry, nagawa niya mag-public apology kasi naging viral siya, ang dami ng mga bashers, ang dami ng kumbaga sa tingin nila napakasama na talagang tao ni Miss Jude, na parang wala na talagang ginawang mabuti sa mundo, 'di ba? Parang ganoon naman talaga minsan ang tao yung ang binabantayan talaga yung mali natin. Yung mga ibang kabutihang nagawa natin, hindi na nila napapansin yun. Gumawa lang tayo ng isang kasalanan, parang napakasama na nating tao para sa kanila. So, guys, isang lesson learned ito sa ating mga LGBT, nasa LGBT community. Kasi, alam mo, nasa atin din naman nasa mga sarili natin, nagsisimula kung paano natin yung i-handle yung pagiging isang member natin ng LGBT. You know, kailangan guys magsimula sa sarili natin yung respeto bago natin makuha yung respeto ng ibang tao. Diba? At saka alam nyo guys, nangyayari din minsan sa akin yan sa mga malls, sa isang restaurant, na kahit ganito ako magbihis babae ako, ang haba ng hair ko, ang haba ng buhok ko, minsan may nagsiserve pa talaga sa akin. Pero sa totoo lang, to be honest guys, parang it's an ouch. Pag ina-address akong sir, medyo may konting kurot talaga para sa akin. Kasi, pero hinahayaan ko na lang, pinapalampas ko na lang. Kasi naiintindihan ko na yung hindi naman talaga lahat ng tao, kumbaga, mayroong well-educated pagdating sa community natin. So yun ang dapat natin i-push. I-push na sana man lang maging aware ang lahat sa community natin, sa LGBT community. Diba? Kasi may mga tao rin naman na nakita na nilang mahaba yung buhok, ganito, nakadress. I-address ka pang sir. Hindi naman tayo nagdi-demand ng iganon, diba? Pero para sa akin, common sense naman. Diba? Para ba namang kung tawagin kang sir, kung tawagin kang ma'am, para ba namang ang bigat para sa kanila? Bakit ganun? Diba? Sana man lang kayo din maintindihan nyo rin kami. Diba? Parang, kung tawagin mo kung ma'am, parang ang bigat na para sa'yo na tawagin akong ma'am, tawagin ng isang member ng LGBT na ma'am, parang ang bigat para sa kanila. Sa ibang tao, hindi sa lahat. Parang ang bigat, kumbaga parang may mawawala sa'yo. Wala namang mawawala sa'yo kung i-address mo kaming ma'am. Diba? Kasi napakadali lang naman nun. Kumbaga, para sa akin, respeto, parang respeto din yun para sa amin. Kasi matawag nyo lang po kaming ma'am, napakalaking bagay na yun para sa amin, sa aming mga LGBT member. Hindi lang sa mga kagaya ko, pati na rin sa mga lesbians, kung tawagin silang sir, napakalaking bagay na yun para sa kanila. Kaya kailangan talaga ng further education talaga sa lahat-lahat about sa ating LGBT community. At isa sa napansin ko guys, yung komento ni Sir OG Diaz sa kanyang vlog na Showbiz Update. Hi Sir OG! Hello po! Lagi po ako nanonood sa inyo, kaya lagi po akong updated sa Showbiz Balita. Sana po ay ligtas po kayo, nasa mabuti kayong kalagayan sa ngayon. Alam mo, yung punto ni Sir OG Diaz, may point din naman siya. Kahit dinaan niya sa patawa, ganun, di ba? Hindi yun para sa isang tao lamang, kundi para sa lahat yun, para sa lahat ng member ng LGBT community. Di ba? So, ang masasabi ko lang talaga guys is
tayong mga member ng LGBT community, minsan lumalagpas din tayo sa border. Pero yun nga ang sinasabi ko, yung respeto dapat magmula din sa ating sarili. Kaya kay Miss Jude, sa tingin ko kay Miss Jude doon sa picture niya, babae siya para sa akin. I don't see any, nasa ano lang talaga yun eh, yung wala naman ako masasabi talaga sa kanya. Para sa akin, kailangan din talaga siyang i-address as ma'am. Diba? Kung baga respeto na lang din. Yun lang. At sa kay Sir OG Diaz naman, Sir OG, may punto din po kayo at may natutunan din po ang lahat ng member ng LGBT community sa naging statement po ninyo. At saka guys, bago ko tapusin yung reaction video na to, kailangan tayong mga member ng LGBT, kailangan din nating marunong din tayong makinig. We have to listen. Kung ano man yung mga naging criticism sa atin, kung sa tingin natin para sa kapakanan natin, bakit hindi tayo makinig, di ba? At kailangan din magsalita din tayo. We have the right to speak. At saka kailangan, kung magsasalita tayo, siguraduhin talaga natin na we have something good to share. And kailangan talaga na we have to set our foot forward, guys. At maging isang good example tayo sa community. Yun ang masasabi ko sa lahat ng member ng LGBT. Maging good example tayo sa community at dapat maging cooperative din tayo. At irespeto din natin yung sarili natin para mas lalo tayong maging kabahagi ng ating komunidad. Kasi yun lang naman eh, parang para sa akin parang win-win situations. Yan, di ba? Yun guys, yun lang ang masasabi ko talaga. So, guys, yun lang ang masasabi ko. Sana po ay naipahatid ko sa inyo yung side ko, yung opinion ko about doon sa nangyari. And please don't forget to subscribe, hit the notification bell, and please like my videos, guys. And sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat. At maraming salamat po sa inyong suporta at sa pagpapanood ninyo sa videos ko, sa vlogs ko. God bless us all! And again guys, we conquered again the Winiverse! God bless you all! Thank you! Bye!